pagmamahalan. Ito ay gawa sa ginto na sumisimbolo sa kadalisayan ng tapat na paghahari ng iyong pagsasama. Ito ay bilog na nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin niyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkipagkilala sa pag-ibig ni Kristo at sa inyo sa pamamagitan nito. Pagpalain mo ang mga singsing na ito at pakabasbasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunin ang kanang kaliwang kamay. Lalaki. Ayan, lalaki muna. Hawakan ang kanang kamay ng iyong asawang babae. At sundin ang aking sasabihin sa oras na ito. Banggitin mo ang pangalan ng iyong asawang babae. Okay, medyo lakasan nyo ng konti. Isa, dalawa, tatlo. Sa asawa ko kayo tumingin ng pagpasaralan. Sa asawa ko. Pakinggan nyo ha. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pakisuot na po. Dahan-dahan lang ha. Yan. Smooth lang. Yan. The best talaga itong kasal. Okay, babae naman. Magdala talaga kayo ng mga cheerer ha. Mga babae. Hawakan ang kaliwang kamay ng inyong asawang. Yan. Handle with care. Yan. Okay. Banggitin niyo ang pangalan ng inyong asawang lalaki. Wala akong narinig ha. Isa, dalawa, tatlo. Basi babagulin yung Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tay Dennis, nanay-Imelda ka nang tumingin kay Pastor. Ayan. Mamaya meron tayong kakaibang pagkatapos. Harap kayo dito at kunin ang Biblia. Hawakan doon. Sige, okay na. Hawakan ninyo mag-asawa. Hawakan niyo po, yung tulong po natin. Ano po? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanggapin mo ang kaloob nito bilang matibay at matatag na pundasyon ng iyong pagsasama. Naway ito'y maging ilaw ng iyong tahanan, bukal ng kalakasan, pag-asa, gabay sa buhay, sandigan ng inyong pagmamahalan. Huwag na huwag ninyong itatago lamang yan at aalikabukan. Babasahin niyo po yan para maging sandigan ng inyong pagsasama. Dahil sabi ng awit 119:105, ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Yan ang magiging tanglaw sa inyong pagsasama upang lalong tumibay at tumatali. Banggitin nyo ng sabay sa mag-asawa, buong puso po namin tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, bukal, kalakasan ng pag-asa, matibay na sandigan ng aming pagsasama. Sisikapin namin na ito ay ipamuhay, ituro sa aming magiging anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. At tayo ay darako sa aras. Ayan. Okay, bigay na. Ayan, marami pong kakamali. Yan po ay sumisimbolo yung sa inyong tinatangkilik. At yung itinatangkilik niya, ibig sabihin yan yung pagsisikap ng isang lalaki na sa kanyang pagtatrabaho. Maganda sana nilagyan nyo ng ATM sa loob at saka sabi ko sa inyo, hawakan ng lalaki, iabot ng mga best man sa lalaki. Ayan, pakihawakan lalaki sa mga lalaki. Ayan, hawakan mabuti. Banggitin nyo ang katagang nito, sabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuting mamuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya gagawa ko siya ng kasama na tutulong sa Kanya at nararapat sa Kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop at nakatira sa lupa, pati ang mga uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos nilala niya ang mga ito sa tao,
para tignan kung anong pangalan dito sa kanila. At kung anong tawag ng tao sa kanila, yun ang magiging kanilang pangalan. Kaya pinatulog ng Panginoon Diyos ang tao ng mahimbing. At kinuha ng Panginoon Diyos ang isa sa mga tadyang ng laki at pinaghilo agad ang pinagpunan nito, at ang tadyang na kinuha ng Panginoon sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, ganito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Yan ang dahilan. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Ay magiging isa na kayo. At yan ang dahilan, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa't isa. Magiging isa. Sa Efeso, 5 kabanata, magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya'y tagapagligtas nito. Kaya kung papaanong napasakop ang iglesia kay Kristo, dapat din magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito, inaalagaan. Ganito rin ang ginawa ni Kristo sa atin dahil bahagi ito ng kanyang katawan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang pong salita, mahalin na po tayo magsiupo ngayong hapong ito. Sa gusto pong nasa iyong harapan na si Celso Espinida at mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo. Sa iyong iibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at kasakal na tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ito naman tayo kay Ariel Capales. Si Ariel Capales, tinatanggap mo ba ang babaeng nasa iyong harapan na si Jaya Trinidad upang maging asawa at mamuhay na kasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Sabay yung iibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lang pipisan habang kayong dalaway nabubuhay. At si Jaya Trinidad, tinatanggap mo ba ang lalaking nasa iyong harapan na si Ariel Capales Sige po kayo tingin. bilang iyong asawa at mamuhay na makasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Tingnan niyo yung asawa niyo. Okay sa akin kanina. Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Yan. Si John Glenn Adaptante. Yan. John Glenn Adaptante, tinatanggap mo bang babaeng nasa iyong harapan na si Margelo Gomez upang maging iyong asawa at mamuhay na kasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Yan. Sabay yung iibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya ng pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Parang yun na. Si Margelo Gomez, tinatanggap mo ba ang lalaking nasa iyong harapan na si John Glenn Adaptante bilang iyong maging asawa at mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Siya ba ay iyong ibigin, aliwin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Si Bernard Seaman. Bernard G. Seaman, tinatanggap mo ba ang babaeng iyong nasa harapan na si Melody Baluarte bilang iyong asawa at mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Siya ba iyong ibigin,
Alwin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Yan. Si Melody Baluarte. Tinatanggap mo ba ang lalaking nasa iyong harapan na si Bernard Seaman at mamuhay makasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? At siya ba yung iibigin, alawin at igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Yan. At si Dennis Almasan. Yan. Okay pa kayo dyan? Yes naman. Si Tatay Dennis Almasan. Tinatanggap mo ba ang babaeng nasa iyong harapan na si Mel Gariel bilang iyong asawa at mamuhay na makasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Yan. Yung nakikita. Sa kayong ibigin, alawin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Si Melda Riel. Tinatanggap mo ba ang lalaking nasa iyong harapan na si Dennis Almasan bilang iyong asawa at mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo ng kasal? Sa kayong ibigin, alawin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ngayon ay ating hiningin ang basbas sa gawain ito. Manalangin tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa mga gasawang ito at sa kanilang pagtitipay. Ikaw ang saksi ngayong hapon. Pamalagiin mo, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan na patuloy mong igawad ang iyong tagumpay at pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailanman Isa-isa mong picture. ay hindi kita Isa-isa mong. pababayaan. Inilalaga ko sa iyo ang aras na ito, Dahil tingnan mo sa... tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ibigay sa babae. Ayan. Talagang ibinuhos. Sabi sa'yo pala, dapat ATM talaga nilagay mo, tapos 5,000 para... Ilagay mo, bigay mo sa kanya. Ayan. Mga babae, sundan nyo ito. Tinatanggap ko ito. At nanangako, akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Okay. Yan. So tayo po ay humarap na dito. Nasaan na yung ano natin? Sunod na natin ito para mabilis na. So unahin na po muna natin yung pagpirma po ng marriage contract ninyo. Kasi kapag kailan natin kadila, baka matumba, masunog, naku, magre-retay po kami. Kaya unahin na po natin. Ano ho? So, pipirmahan po ng mag-asawa. Okay, patugtog po tayo dyan. Saan po tayo background song? Ballpen po. Pipirma po ang mag-asawa. Tapos po, tatawagin ang mga ninong at nina. May gusto kayo ng ninong at nina. So, lalapit po sa table ng mag-asawa ang mga napiling ninong at ninang ngayong hapong ito. Ayan. Tapos, susundan na po yan ang ating Unity Candle at meron po tayong mga special program na wala sa listahan para masaya. Ayan.
Napakabait niyan. Wala kayong problema. Pag nagka-problema kayo, lapit kayo sa kanila. Napakabait nila. Ayan. Mamaya po, hingan natin sila ng pagbati sa inyo. Ayan. So, nandyan po sila. Hindi na po nakarating ating Vice Mayor dahil po meron pong mga inaasikaso sa City Hall. Busy. Lunes po ngayon. Alam niyo namang Monday ngayon. Kaya alam niyo pag Monday, very busy. Ayan. Gayon pa man, salamat. Nakarating po ang ating gagalang-galang na asawa ng ating Vice Mayor, Tony Lazaro. Tony Maricar Lazaro. Ayan. At sila po yung may-ari po ng resort nito. Sa gusto pong magpabook na po kayo dito.